Sa tingin mo 1-on-1, Dota, tayong dalawa, si mananalo. Sa tingin mo, mananalo ka sa akin? Oo naman, natalo na kita eh. Di siguro eh. Natalo na. Natalo na ako, pero ngayon, di mo na siguro ako matatalo. Sa bagay, ngayon. Ayaw naman natin yung makipag-away sa ano, di ba? Trust talk, tinatrust talk mo ako eh. Ha? Tinatrust mo, patay ka na naman. Ang noob mo naman, gumaganong-ganong ka sa akin eh. Kaya dati yun, ngayon di na. Nantunan ko na yun, di ba? So, Jomar Fajardo. Yun. ito, basta. Kumusta, Tol? Okay lang. Isang karangalan ulit na makasama ka. Alam kong sobrang busy ka. So, maraming salamat nga pala. Maraming salamat din. And also, congrats. Pang-pitong MVP. Tama? Pang-pito. Nung nalaman mong ikaw ulit yung MVP sa PBA, ano yun? Na-surprise ka ba? Or... Siyempre nagulat din ako. Kasi maraming deserving din yung ibang yung ibang candidates. So, thankful ako kay God sa sobrang blessed lang. Knowing na galing ka sa injury, special tong pagkaka-MVP mo dahil na-pressure ka ba nung bumalik ka sa paglalaro ng basketball? Natakot ako. Siyempre, di maiwasan sa isip mo na baka mangyari ulit yung injury. Kasi major injury talaga yung nangyari sa akin. Pero, yan nga, nasa isip lang yan eh. Tapos, ginagawa ko naman yung therapy ko religiously. So, yun yung goal. Makabalik lang ako sa game. So, yung awards, di ko yan iniisip yun. Katulad na sinabi mo, grabe yung injury mo. Natakot ka ba na inisip mo na baka hindi na makabalik sa paglalaro ng basketball? Ganun. Siyempre, natakot talaga ako nung nangyari yun. Kasi nabali talaga eh. Oo, okay. Nabali. Kasi hirap. Tapos 7 months ata ako, nasa kwarto lang ako nun. Sobrang na-stress ako, na-depress ako, nagka-anxiety ako, lahat na. Pero, yun nga, kailangan natin labanan yung injuries natin. Or ano man yung pinagdaanan natin sa buhay, hindi lang injuries, struggle natin sa buhay, problema natin sa buhay. Kasi pag nag-give up tayo, talo na tayo by default. So, kailangan natin labanan yun. Thankful din ako sa sarili ko kasi di ako nag-give up eh. So, ayun. Kinikredit ko rin yung sarili ko. Credit pala kay John Morris. 7 times MVP, 9 times champion ka na, di ba? Sa may mga pressure ba na nararamdaman or mga pressure sa mga big boss, sa mga teammate o sa mga coach na kailangan every year, kailangan makuha mo yung MVP May mga sinasabi ba silang ganun? Wala namang ganun. Basta ako, goal ko rin sa sarili ko, makapanalo ko na maraming championships bago ako magretiro sa PBA. Actually, wala naman nang makakapigil sa'yo dyan sa PBA na yan. At alam kong mas marami ka pang makukuhang award tsaka championship dahil wala na yung Mark Pingree sa PBA. Joke lang. Naka-9 champion ka na sa PBA, Tol. Ano yung pinaka-tumatak sa isip mo? Yung pinaka-special para sa'yo? Siguro yung down 0-3 kami. Versus Alaska? Ay, Alaska. Yun. Na-injured kasi ako nung layoffs pa lang ata. Tapos nakabalik ako, game 5 na. Sobrang ginawa nung ganda nung nilaro ng mga teammates ko. Kuya Yancy, Gabi Espinas, Chris Ross, Arwin, Alex Lat. Buong team, sobrang ganda nung nilaro. Pagdating sa game, iba yung atmosphere sa dugout. Tapos, ayun, ganda nung nilaro ng team sa game 4. Tapos, ayun, tuloy-tuloy na yung magandang laro hanggang sa game 7. Their 22nd PBA title, they are the Kings of Philippine basketball. Sino ba talaga yung, kumbaga, nag-push sa'yo na maglaro ka ng basketball nung bata ka?
Well, di talaga ako mahilig mag-basketball. Sa totoo lang, matangkad lang talaga ako. Yung kapatid ko, yung mahilig mag-basketball. So, sinasama niya ako, sinabi na ako ng kapatid ko kahit panlima lang ako. Kasi matangkad ako eh. Tapos naglalaro ako, nasa gilid lang ako ito yung court. Nasa gilid lang ako kasi ayoko mabangga eh. Kasi payat ako eh. Tapos tira lang ako. Nung mag-college na ako, after high school, di afford ng parents ko yung yung college. Wala. So napunta kami USPF, nag-tryout kami doon. Natanggap kami tapos 50% lang ng tuition yung fee. Wala. So 50% babayaran ng peso. Di pa rin, sabi ng papa ko, kahit 50% yung free, hindi pa rin kaya na yung 50%. So, try kami ng ibang school. May nakapagsabi kay papa na try niyo yung UC. So napunta kami sa Cebu Coliseum. Tapos, nagpa-practice doon mga high school. So, nag-practice doon. Tapos, 3 weeks, nasa high school ako nagpa-practice kasi para makakuha lang ako ng fundamentals ba, para malaman ko kung ano yung mga rules na ano. Kasi wala talaga, di talaga, di ko nga halos abot yung board eh. Ano na ako nun, 6'5 na ako nun. 6'5 ka nun, ha? Mababa lang yung talon ko. Piso lang, nakahiga pa. So, wala talaga. Tapos, yung papa ko talaga yung pinakadahilan kung ba't ako na nandito ngayon. Yung mama ko, sobrang love ko yung mama ko. Pero yung papa ko, nasa behind the scene lang yung papa ko. Yung trabaho ng papa ko, nasa gumagawa ng mga bato na table. Ng mga Stone, yung marble. Ba yun, natutulog ako sa table saw lang ako natutulog. Alam mo yung table saw kung saan kinakat yung mga kahoy. Sobrang alikabok nun. So, doon ako pinapatulog. Kasi doon lang ako kasya eh. So, pinapatulog ako doon. Katabi dito yung Cutter? yung cutter dito sa ulo ko. Tapos, nilalagyan lang ako ng kulambo ng papa ko. Tapos, yung papa ko nagigising 4 a.m. Nagluluto siya, noodles lang yung pagkain namin. Tapos, hati pa kami noon, isang noodles. Tapos, after practice, kumakain kami. Alam mo yung puso? Hanging rice. Yun, tigisa kami puso, tapos isang barbecue, hinahati pa namin yung barbecue. Tapos minsan yung papa ko sabihin, sa'yo na yung puso, kainin mo lahat yun kasi nagpa-practice ka eh. So, may mga times na parang gusto kong mag-give up kasi sinasabi ko sa papa ko, di na ako kasi di talaga ako magaling sa basketball eh. Di ko naman talaga hilig yung basketball. Tapos sabi ko, hindi, okay lang yan. Kahit team B ka lang, makakuha ka lang ng scholarship. Okay na yun. One time, parang nilagnat ata yung papa ko. Di siya doon sa practice. Sabi ko, pa, dyan ka na lang. Ako na pupunta sa practice kasi alam ko naman, kabisado ko na yung papunta doon eh. Kasi naka 2 weeks na ata kami. Na-realize ko, habang sumasakay ako sa jeep, na-realize ko, yung papa ko, gusto lang niya na makakuha ko ng scholarship. So, ayun, give up ng papa ko yung trabaho niya para lang samahan ako sa tryouts. Yung trabaho na yun yung source of income namin eh, sa pamilya eh. Tapos ako, easy ko lang sabihin na ayoko, mag-give up ako. So, yun, sabi ko sa sarili ko, pagsisikapan ko, makakuha ko ng scholarship para sa papa ko. Tapos yun, nagsikap ako, nagpaturo ako ng mga basics. And then, nag-improve naman ako. So, nag-improve. So, Hindi lang naging improve, talagang naging successful ka. Okay. So, sobrang thankful ako sa papa ko. Hindi nag-ano ng credit yung papa ko. Nasa lang siya, behind the scene lang yung papa ko. Pero siya talaga yung isa sa pinaka-rason kung ba't ako nandito ngayon. So, anong masasabi mo? Dahil karamihan sa amin, sa lahat ng mga tao, nag-iidolo sa'yo na tinatawag kang the GOAT or the greatest of all time. Hindi yan. Pag may narinig nga ako nun, dinay ko nga eh. Di ko gusto ipasok Humble talaga. Di ko gusto ipasok sa sarili ko na yun, yung GOAT. Thankful ako na nasali ako sa conversation na yan. Pero
di ko inaano na ako na yung pinaka the best. Kasi marami na una sa akin na deserving pa na tawagin ko. Ikaw, di ba? Grand Slam ka. Naging MVP ka. Halos lahat ng nakuha mo rin. Pero yung Grand Slam mo, di ko pa nakuha eh. So, di ba? Makukuha mo yan. Promise. Makukuha mo yan. Tas yung mga nauna pa sa atin, di ba? Sa isip ko, wala pa akong napanalunan, as in, wala pa akong napanalunan championship, individual awards. Parang gutom pa rin. Para ganun, para hindi lumaki ulo mo. Tas gusto ko magpursige para manalo. Sa isip ko, gusto kong manalo ng ganito. Tas, hindi ko iniisip na nanalo na pala ako ng ganito. So, kasi pag iniisip mo yun, parang mag-relax kayo, nanalo na ako nun eh, di ba? Pag nilagay mo sa utak yung mga achievements mo, tas parang tendency ng mga tao, baka magana tayo, maging boastful ba? Magyabang tayo na, naging MVP ako, ikaw hindi, di ba? So, hindi ako yun. Yung mga nakuha kong awards, achievements, inaano ko yun, ini-embrace ko yun, cherish ko yun. Thankful ako doon, grateful ako doon, tapos kinikip ko lang sa puso ko yun. Never umakyat sa isip ko yun. At hindi aakyat sa isip ko yung mga anong man yung na-achieve ko. So, yan. Maliban sa successful mo sa PBA Tol, ano pa yung mga paborito mong moment nung nasa Gilas ka pa? Yung mga kulitan natin. Nung pumasok kasi ako sa Gilas, ako yung pinakabata eh. Ako yung pinakabata. Tapos ngayon, isa na ako sa pinakamatanda sa team. Veterano. So, sobrang bilis ng panahon, di ba? Mga biyahe-biyahe natin, di ba? Sobrang nakaka-miss yun eh, di ba? Ikaw, ano yung nami-miss mo sa mga biyahe natin? Number one, yung kulitan, yung nagluluto tayo. Sa Spain Sa Spain yun. Yung nagluto kami ni competition, yung nagluto si Gary, nagluto kasi may team tayo eh. Yun, diba? Yung lalakad tayo sa Spain na nawawala tayo. Magkasama tayo nun eh. Nag-grocery pa Maglalakad tayo, grocery, hanapin natin grocery. 30 minutes na tayo naglalakad, hindi natin mahanap. Tapos, uuwi tayo, tapos magluluto tayo. Tapos sila coach yun, sila coach yun na magko-coach doon na kung sino yung pinakamasarap. Magja-judge kung sino. Naalala ko kasi, ito yung pinaka-paborito ko. Dahil yun, si Randel De Ocampo, nagluto siya. Nagustuhan nung isang coach na taga-Spain. Hindi masarap? Sabi niya, masarap. Tapos tinanong ko anong pangalan. Ang sabi ni Randel, Pacham. What's pacham? Pacham-bachamba. Yung luto niya. And also, siguro yung pumunta tayo ng Lithuania. Ayun. Yung nag-paint tayo. Yun. Asan na ba yung painting na yun? Alam ko na kay boss yun. Kasi yung ganda nun eh. Ganda nun. Pwede pa auction yun, oh. Oo. Maganda yun, pang decoration ba? Hindi, maganda yun. Maganda talaga yun. Nasa Instagram ko yun eh. Nung sumali ka ng Gilas, alam natin na maraming nag-bash sa'yo na hindi ka daw karapat-dapat, mabagal ka daw, hindi ka daw magaling. Ano yung, kumbaga, paano mo na-overcome na hindi ako ganyan, kaya ko yan? Paano mo nalabanan yun? Kasi di naman ako nagbabasa ng mga news, ng mga comments, di ako masyadong babasa ng mga yan. Tapos, di naman may iwasan talaga na may mga critics tayo. Critics, di ba? Lahat naman tayo may Jesus Christ nga, may Antichrist, di tayo pa kaya, di ba? So, pabayaan natin yung mga haters. Nandyan sila pa. Para sa akin, mas kawawa sila kasi parang yun na lang yung ginagawa nila, nag-hate. Hinihate nila yung tao, pero religiously, pagising lang sa umaga, check nila yung profile nung tao na hinihate nila. So, di ba? Nagsasayang sila ng oras para i-hate yung isang tao, di ba? Instead na gagamitin nila yung oras na yun para magkumuha ng trabaho. Para kung paano i-improve yung sarili nila, di ba? So, sinasayang nila yung pag-hate na iba. Tas, alam ko naman na nung time na yun, marami pa akong
dapat trabahuin sa laro ko. So, ayun, nag-ano naman ako eh. Nag-practice naman ako, hindi naman ako nagpabaya. So, basta nasa bahay ako, yung cellphone ko nasa kwarto lang. Ako nasa TV room ako, Dodota, nagdodota lang ako. syempre, pampa-relax. Pag may mga kaibigan ako sa bahay na pumupunta, di kami masyado nag-uusap ng basketball kasi Parang nakakasawa, ganun ba? dito tayo kung anong ibang topic na lang, Topic wag lang basketball. So, ayan. Mula nung naglaro ka ng Gilas, at nakita ko talaga yun. Malaki talaga yung in-improve mo sa paglalaro ng basketball. Siguro dahil sa mga nakakalaro mo yung mga NBA player din. Anong naitulong sa'yo ng Gilas sa training para maging ganitong improve yung paglalaro mo sa basketball? Yun. Kasi nga, nagte-training tayo sa ibang bansa. Tapos yung nakakalaban natin, parang hindi ordinary. Iba yung playing style natin kaysa sa European, di ba? Tapos yung mga players doon, malalaki, di ba? Yung point guard nila. MVP ng sino nakalaban mo na number 15? Nakalaban mo yun, di ba? Si Jokic, Oo. nakalaban ko Anong yun. pakiramdam nung nakalaban mo siya? Sobrang laki, sobrang lapad. Pero na-scorean mo siya, di ba? Di ko maalala. Hindi, nakatira lang ako, pero nagmintis ata. Nagmintis yan. ba? Oo. Pero may magandang picture ako doon, nakaganon, tapos naka-challenge siya. I-ano ko nga yun, ipapa-frame ko nga yun. Bahala na yung outcome ng tira, basta maganda basta may picture lang, di ba? So, Hindi ipagyabang, oh, di ba? Magyabang ako, MVP yan So, binabantayan ako dati. Pero yun, sobrang laki niya, lapad niya. Lapad Kita talaga. ko nung nakalaban ko siya, first time ko siya makita. May picture na ako sa niya, kay Yuki at kay Boban eh. Ayun, tama. Oo. Sobrang nangliit ako. Kasi sobrang lapad nung katawan. So, yun, yung mga ganong klaseng player na nakakalaban ko. Nakakalaban natin, di ba? Sa Europe. Malaking tulong yun para sa akin. Para ma-challenge ko yung sarili ko. Then, ayun, mag-improve. Ano yung nagbago pa sa laro mo? Dati kasi, nung rookie ako, masyado akong kinakabahan pa ako. Parang nagmamadali ako lagi. So, nung napasali ako sa Gilas, nag-i-improve yung yung parang naging pasensyoso ako sa pag may bola ako. Hindi ko na masyado minamadali. Tapos, tumataas yung kumpiyansa ko. So, Kayong dalawa ni Japet ngayon natirang veterano sa Gilas. Ngayon, paano mo ginaguide yung mga bago ngayon? sa totoo lang, ako nga yung ginaguide nila eh. Kasi halos lahat ng mga players ng Gilas, yung mga bago ng Gilas, naglalaro na sila like naglalaro sila abroad. Like, yung iba naglalaro sa Japan, naglalaro sa Korea. Tapos, yung iba galing States. So, ayun, mas maganda yung program nila sa sa akin, di ba? So, parang sanay na sila sa world stage, kumbaga, di ba? So, sabi ko nga, ako na lang turuan nila kasi mas sila sa akin eh. Pero sa totoo lang, kung ano yung pwede kong i-guide sa mga bata, kung ano yung nakikita kong pwede nila improve. In terms of basketball, alam na nila yan. Pero kung sa life, may maano ako doon. May masasabi ako, may maano ako sa kanila. Kasi yun din yung tinuro niyo sa akin nung ako yung pinakabata eh. Hindi lang about basketball, kundi yun nga, life in general. Anong gusto mong iwan na legacy sa Gilas? Kahit wala nang legacy, okay lang. At pag after ng uwi naman talaga ako sa probinsya. Malay mo, pag nasa probinsya na ako, nag-retire ako, nagpapastol ako ng baka, or tapos pinapanood ko, baka coach ka na that time. Kunin mo ako. Assistant coach mo ako. So, Pwede naman tayo magtayo ng natin, di ba? So, basta pag alis ko dito sa liga, naiwan ko na lahat. Like, wala na akong parang, di na ako mahinay, nasaan na pala, ganito yung ginawa ko.
nag-practice ako ng mabuti. Ganun. Tapos wala na akong magiging regret pag after ng career ko. So, ayun, Huwag na lang, coach. Magtayo na lang tayo ng shop. ng shop. Computeran. Pwede yan. Dota Boys. Tapos Pwede invite natin mga PBA player. Dami na naglalaro ngayon, Oo. dami Bakit ko hindi nang- kaya natin gawin, no? Tama, no? Dami ko nang na-recruit Kumbaga, ngayon, ang magagastos natin, 2,400,000 lang ilalabas ko sa'yo na lahat. Mas malaki sweldo mo sa akin, eh. Di pwede yun. Pareho tayong mahilig maglaro ng Dota. Gano'n katagal maglaro ng Dota dati? At ngayon, nasubukan mo yung 12 hours? Lampas pa nga Lampas, di ba? Oo, Ako, lampas eh. ang pinakamatagal na ano ko is 27 hours. Grabe yun, tagal lang. Doon na kami kumakain, walang tulugan yun. First time Kasi kong... pag nasa internet shop ka kasi, may ano lang, papaluto ka lang na pansit canton, tapos itlog, di ba? Yung Dota, mas, yun yung way na i-divert ko yung sarili ko sa basketball. Kasi minsan, pag lagi ko iniisip yung basketball, na parang nagbo-blackout ako. Iniisip ko yung basketball pag papunta ako sa game, pag papunta ako practice. Pero pag uwi ko sa bahay, walang basketball. Tapos nasa lang ako, computer room. Yan talaga yung hilig ko, yung online games talaga. Kasi isa rin yung online games kung ba't ako naka-recover sa injury ko. Tapos yung pagkawala ng mama ko. Kasi di na ako makakausap nung time na yun. Tama. Tapos, sobrang depressed na ako. Kaya nga naisipan ko mag-streaming. Kasi para may makausap ako. Noong una, sa cellphone na ako nag-stream. Para lang may marinig ako na ibang tao ba na makausap. Tapos magbabasa ako ng comments. Tapos, ayun. Nakaano ako. Doon ako naka-recover. Ano yung mga natutunan mo sa basketball na pwede mong i-apply sa video games? Dapat i-enjoy mo lang yung game talaga. Yan. Kailangan naglalaro tayo para Mag-enjoy. mag-enjoy, di ba? Sa online games, di ba? Tapos, yung yung sa basketball, naglalaro tayo para, siyempre, hanap buhay na rin natin yung Tapos, at the same time, enjoy rin natin yung game. Pero sa lahat ng mga nakuha mong award, championship, kanino mo inaalay yun? Siyempre, unang-una kay God kasi hindi naman kung ano yung nakukuha ko yan dahil yun kay God eh. Di ba? So, ayan. Then siyempre sa family ko, lalo na sa mama ko, sa papa ko, sa kapatid ko, yun, sila yung dahilan kung ba't ako nagpursige. Pursige. Diba? Kasi gusto ko makita sila na masaya, maganda yung buhay, di ba? Di man nabigay ng parents ko yung gusto ko sa nung bata ako. At least ngayon, mabibigay ko sa kanila kung ano yung gusto nila, di ba? So, para sa akin, makita ko lang masaya yung parents ko. At alam ko na isa ako sa dahilan kung ba't nakangiti yung parents ko. Para sa akin, sobrang nakakataba ng puso, di ba? So, nakikita mo masaya yung parents mo, di ba? Ako din, masaya ako tol para sa'yo. Dahil grabe yung hard work mo. Kasi hindi mo rin ma-achieve yan award na ganyan kung hindi ka nag-hard work sa sarili mo eh. Kundi din dahil sa parents. Alam ko, pareho tayo, mama's boy tayo. Mama's di ba? boy. Proud, mama's boy. Proud mama's boy. Kasi, ako, kaya ako nagiging mama's boy. Kasi, yung sakripisyo ng isang ina. Yes. Nung pinagbubuntis ka pa yan, ilang 9 months kayo na sa tapos iniingatan ka niya, tapos paglabas mo, tapos hanggang pinalaki ka, tapos kailangan natin i-acknowledge yung hirap na pinagdaanan nila. Anong gusto mong sabihin sa iyong nanay? Alam mo naman na nandyan na siya sa tabi mo. Ano yung gusto mong iparating para sa kanya? Alam naman ng mama ko na love ko siya pag nag-uusap kami after ng tawag naman like I love you ma, amping da perme. So isa lang yung regret na ko kasi nung time na
na-injured daw dito. Laging tumatawag yung mama ko, lagi kausap mama ko, papa ko. Na naoperahan ako, gustong-gusto ng mama ko na pumunta sa Manila para alagaan ako. Tapos sabi ko, Delikado. wag na kasi mag-aalala lang kayo sa akin. Alam ko naman mag-aalala lang yung mama ko pag nakikita ko nahihirapan ako. Sige na, punta na kami dyan sa Manila, alagaan ka namin ng papa mo. Tapos, hindi, okay na ako dito. Kaya ko na to. Ayun, nagka-pandemic, and then nung Hindi ka na 2021, nung nag-surge yung Delta, na-hit yung mama ko at papa ko, yung buong Sabay pamilya sila. ko. Buong family yan. Yung kapatid ko nasa city sila, yung family ng kapatid ko, quarantine sila. Tapos yung mama ko, lagi ko kausap, tapos napansin ko, tapos parang sinisipon siya. Ma, okay na lang. Tapos, okay lang ako. Kasi mahilig siya uminom ng malamig na tubig eh. Tapos nasa tindahan Ay, sila. hindi niya pa alam na, hindi mo pa alam Wala. na ano siya noon. Oo. Pero sabi ko, pa-check up ka kaya. Kasi, yun talaga yung peak ng ano eh. Tapos sabi niya, hindi, okay lang ako. Kasi ano lang to, mainit kasi. Tapos aircon agad. Tapos natatakot siya pag pumunta sa hospital. hospital. Kasi nandun yung mga lahat. ano. Oo. Tapos, basta Friday ata yan. Nag-usap kami mga tanghali siguro, mga alas 3, hapon. Tapos nung kinagabihan, mga 10, tumawag yung papa ko. Pagsagot ko, hello. Tapos, Dong, si mama mo, hirapan na huminga. Tapos, dali na sa ospital. Nagpunta sila sa ospital. So, yan, di ko na sila na-contact noon. Na-contact ko na sila, morning na. Tawag ko ng tawag. Tapos, hindi na sila na-contact. Tapos, yan. Sabi nung papa ko, Dong, yung mama mo, wala na. Di umabot sa ospital yung mama ko. Tapos yung papa ko, na-ICU yung papa ko. Yun. Kasi yun yung parang sobrang hirap na sobrang sakit, di ba? Sobrang sakit, mawalan ka ng mawalan ka ng mahal sa buhay, di ba? So, yun lang yung regret ko kung sana pala nung inano ng mama ko na punta siya sa Manila, sana nakikita ko pa siya. Never ko na nakita yung mama ko, like, after ko umuwi January ng 2020. And after that, wala, di ko na siya nakita. Pero, alam naman ng mama ko gaano ko siya mahal. Like, pagtapos ng conference, uwi agad ako Cebu eh. Never pa ako nakapunta Boracay, Palawan, kung ano mang tourist spot dito sa Cebu. Napuntahan ko lang Siquijor. By accident pa yun. Tapos, ayan. And then, sa Cebu talaga ako kasi nandun yung family ko. Kung saan yung family ko, doon ako masaya. So doon ako umuwi. Makita ko lang yung family ko. Masaya na ako. Like, nare-relax na ako pag nakita yung family ko. So, By the way, Junmar, gusto magpasalamat sa iyo. Maraming salamat sa time mo. Bilang isang kaibigan mo, I'm so proud of you, brother, sa mga na-achieve mo sa PBA at sa life. Maraming salamat sa pagkakaibigan natin dalawa. Anytime, pag may mga kailangan ka, alam mo number ko. Nandyan lang kami ng wife ko, si Danica. Kilala mo yan. Alam mo yan. Nandyan kami. Kung may kailangan ka lang, open yung bahay para sa'yo. So yun, maraming salamat, brother. Salamat. At Salamat. bago tayo matapos, pwede bang ganito, sign naman tayo? Salamat Puso sana. to puso. Ang laki, hindi ko yung ibaba mo to. Parang gagamba yung inaano. Hey, tuturuan kita. Ayan, gumagalaw parang may tumitibok pa yan.